Habang ang eroplano ay nakaranas ng matinding pag-uga sa kanyang paglipad, isang 13 taong gulang na batang lalaki na si Alberto ay hindi sinasadyang naging leader sa sitwasyon. Ang kanyang mga aksyon sa ere ay nagdulot ng luha sa mga mata ng mga pasahero sa eroplano. Ang araw ay sumisikat habang si Alberto, puno ng kasiyahan at pananabik, ay pumasok sa paliparan kasama ang kanyang ina na si Carmen. Nagsusuot siya ng isang backpack na pinalamutian ng mga sticker ng eroplano at hawak ang kanyang paboritong aklat tungkol sa aviation. Si Carmen, na may bitbit na maleta at may ngiti ng pagmamalaki sa kabila ng pagod, ay naroroon upang ipagdiwang ang bunga ng kanyang mahabang oras ng pagtatrabaho at pagtitipid para sa espesyal na biyahe na ito. Sa departure lounge, ang kasiyahan ni Alberto ay kapansin-pansin. Sabik niyang itinuro ang iba't ibang eroplano sa runway. Tumpak na tinutukoy ang mga ito. "Tingnan mo, nanay, isang Boeing at may Airbus A320 doon," sigaw niya. Si Carmen, bagamat hindi alam ang tungkol sa mga eroplano, ay nahawa sa kasiyahan ng kanyang anak. "Ang dami mong alam tungkol sa mga eroplano, Leo. Sigurado akong magiging piloto ka balang araw, di ba?" Ang pinakamahalagang bahagi ng araw ay dumating nang magsimula silang magsakay sa eroplano. Pumasok si Alberto sa eroplano, inaalam ang bawat detalye mula sa disenyo ng mga upuan hanggang sa pagkakaayos ng mga overhead compartment. Pati na rin ang pagtingin sa cockpit habang sila ay dumadaan. Nang makaupo sila sa kanilang mga upuan, si Alberto ay nakadikit sa bintana, pinapanood ang mga ground crew at ang runway at ibinabahagi ang mga kaalaman kay Carmen. "Alam mo ba, nanay? Ang isang Boeing 737 katulad nito ay pwedeng lumipad ng kasing bilis ng 560 milya bawat oras." Sabay kwento niya ng may kasabikan. "Grabe, anak!" sagot ni Carmen habang inaayos ang kanyang seatbelt. "Baka ikaw na ang magpapalipad ng isa sa mga eroplano na ito balang araw." Habang ang eroplano ay nagsimulang gumalaw, naramdaman ni Alberto ang matinding kasiyahan mula sa tunog ng makina at ang pakiramdam ng pag-angat. Nang maglayag na sila sa himpapawid, ang eroplano ay tumaas sa itaas ng mga ulap at siya ay namangha sa tanawin. Sa kalagitnaan ng flight, nakipag-usap si Alberto sa isang flight attendant, tinanong tungkol sa kanilang kasalukuyang altitude mula sa tunay na pagkamausisa. Labis na nagulat ang flight attendant sa kanyang kaalaman. "Nasa 33,000 talampakan tayo. Interesado ka ba sa aviation?" tanong niya. Tumango si Alberto ng may sigla, pinag-uusapan ng kanyang karanasan sa mga flight simulators at instrument panels. Si Carmen ay ngumingiti sa tiwala ng kanyang anak habang pinupuri siya ng flight attendant. At iniwan pa siya ng isang souvenir sticker mula sa airline na itinuring ni Alberto na isang mahalagang alaalang pag-aari. Ang flight ay nagpatuloy ng maayos at si Alberto ay lubos na nakatutok sa bawat aspeto mula sa safety briefing hanggang sa mga anunsyo sa cabin. Hindi lamang ito isang flight para sa kanya. Ito ay isang paglalakbay patungo sa kanyang mga pangarap. Gayunpaman, habang sila ay lumilipad sa ibabaw ng Caribbean Sea, ang eroplano ay nakaranas ng turbulence na nagdulot ng kapansin-pansing tensyon sa mga pasahero. Tiniyak ng kapitan sa lahat na ito ay nasa kontrol, ngunit si Alberto ay nakaramdam ng hindi pagkakakomportable. Pinanood niya ang pakpak ng eroplano ng mabuti at dahil sa kanyang kaalaman sa aviation, napansin niyang may kakaibang nangyayari. Ang turbulence ay lalong lumala at isang nakakabahalang katahimikan ang sumunod sa maikling anunsyo ng kapitan. Ramdam ni Alberto na may hindi tamang nangyayari. Ang kanyang mga pag-aaral ay nagpapakita na dapat ay may mas maraming komunikasyon sa ganitong mga sitwasyon. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala kay Carmen nang biglang mag-dip ang eroplano na nagdulot ng takot sa mga pasahero.
Naglabasan ang mga oxygen mask na nagdagdag sa takot. Habang sinusubukang manatiling kalmado, sinuong nina Alberto at Carmen ang sitwasyong hindi tiyak habang ang flight attendant ay dumadaan sa cabin, ang kanyang sariling kaba ay hindi na itago sa mga pagsisikap na patahimikin ang mga pasahero. Pinipigilan ng takot, hinarap ni Alberto ang lumalalang sitwasyon ng may halo ng takot at determinasyon. Bagamat tumaas ang kaba sa kanyang lalamunan at karaniwan ay tahimik siya, tinawag niya ang lumilipas na flight attendant ng may pag-aatubili. "Ma'am, pakiusap, anong nangyayari sa cockpit? Sa tingin ko, may malalang problema." Huminto ang flight attendant at ang ekspresyon niya ay puno ng pag-aalala. Kontrolado ang lahat. Nagsimula siyang magbigay ng kasiguraduhan, ngunit pinutol siya ni Alberto, pinapalakas ng isang pakiramdam ng pagka-urgente. "Hindi ito kontrolado! Kung kontrolado ito, magkokomunikasyon ang mga piloto sa atin. Nabasa ko ang tungkol sa mga prosesong ito. May mali, sigurado ako." Iginiit niya ng buong tapang. Ang flight attendant na halatang nanganganib na ay mabilis na tumingin patungo sa cockpit. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang profesional na hitsura at sumagot, "Hindi kami pinapayagang buksan ang pinto ng cockpit nang walang espesyal na pahintulot." Matigas na tinignan ni Alberto ang kanyang mga mata at nagsalita ng matatag sa kabila ng kanyang takot. "Kung wala sila sa tamang kalagayan, walang magmamaneho ng eroplano. Kailangan nating tingnan, matutulungan ko pakiusap." Narinig ni Carmen ang kabigatan sa boses ng kanyang anak at sinubukang mag-intervene. Ang kanyang tinig ay puno ng alarma. "Alberto, bata ka lang, hindi ito responsibilidad mo." Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng muling magbigay ng malupit na paguga na nagpadala ng mga bagay na lumilipad at mga pasahero na sumisigaw. Nagsimula ng tumunog ang mga alarm mula sa cockpit na nagdulot ng agarang aksyon. Dahil sa matinding pangangailangan, nagmadaling pinindot ng flight attendant ang emergency code at bumukas ang pinto ng cockpit na nagpakita ng nakakagimbal na tanawin. Ang parehong mga piloto ay hindi magalaw, nakasandal sa mga kontrol habang ang kanilang mga oxygen mask ay nalalaglag. Ang cockpit ay puno ng mga warning light at ang matinis na tunog ng mga alarm ay pumuno sa hangin. Ang eroplano ay malinaw na nasa isang mapanganib na pagbaba na bigla sa nakita, tinakpan ng flight attendant ang kanyang bibig sa pagkabigla. "Oh my God, hindi sila okay," mahina niyang binigkas. Lumapit si Alberto, hawak ang braso ng kanyang ina na sinusubukang pigilan siya. "Alam kong may mali. Ang mga alarma, ang autopilot, hindi naka-engage. Bumaba tayo ng mabilis." Nahulog sa pagitan ng pagkabigla at pangangailangan ng aksyon, nag-atubili ang flight attendant bago pinindot ang emergency button upang alertuhin ang ground control, ngunit nahirapan siya dahil sa radyo na apektado ng bagyo. "Wala tayong oras para maghintay," iginiit ni Alberto, matatag ang boses. "Alam ko ang mga basic na control. Hayaan mo akong subukang i-stabilize ang eroplano." Nagdududa ngunit desperado, tinanong ng attendant si Alberto, "Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo?" Malalim na huminga si Alberto upang mapakalma ang sarili at sumagot, "Hindi ako piloto, pero kaya kong basahin ang mga instrument at pamahalaan ang autopilot. Ito lang ang pagkakataon natin hanggat hindi tayo nakatatanggap ng gabay mula sa air traffic control." Matapos magbigay ng mabigat na pagtango, pumayag ang flight attendant. "Sige, subukan natin, nandito lang ako." Si Carmen, na labis na nababahala ngunit nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay pinayagan ang kanyang anak na magpatuloy. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang pinapanood niyang lumapit si Alberto patungo sa cockpit. Mula sa pagiging mahiyain na bata ay naging handa na siyang harapin ang isang napakalaking hamon.
Sa cockpit, hinarap ni Alberto ang nakakatakot na hanay ng kumikislap na mga ilaw at malalakas na alarma. Naupo siya sa upuan ng co-pilot, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang tinitingnan ang magulong dashboard. Patuloy ang mapanganib na pagbaba ng eroplano at bawat segundo ay mahalaga. Sa tulong ng flight attendant, nakagawa siya ng mahinang koneksyon sa air traffic control. Isang kalmadong boses mula sa Miami Air Traffic Control ang tumagos sa static. Ito ang Miami Air Traffic Control. Ipakilala ang iyong sarili at ilarawan ang iyong sitwasyon. Ang boses ni Alberto ay nanginginig habang sumasagot. Ang pangalan ko po ay Alberto Thompson. Isa po akong pasahero. Ang parehong piloto ay hindi gising at kami ay bumababa ng mabilis. Kailangan ko po ng tulong. Matapos ang isang tensyonadong saglit, sumagot ang controller. Naiintindihan, Alberto. Narito kami upang magbigay ng tulong. Manatiling kalmado at sundin ang aking mga tagubilin. Kaya mo ito. Bumulusok si Alberto, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng kontrol. Habang sinusundan niya ang mga tagubilin mula sa controller upang istabilize ang eroplano, ang flight attendant ay nagsalita sa mga pasahero. Ang kanyang tinig ay isang kalmadong tugon sa kaguluhan. Mga Ginoo at ginang, mangyaring manatili sa inyong mga upuan at siguraduhing nakasuot ng seatbelt. Pinamamahalaan namin ang sitwasyon at nagsusumikap na i-stabilize ang eroplano. Ang kanyang anunsyo ay nagbigay ng kaunting katiyakan sa kabila ng kaguluhan. Pagkatapos, ibinaling ni Alberto ang kanyang atensyon sa pagbabago ng altitude at bilis. Maingat na ini-adjust ang mga kontrol ayon sa mga tagubilin mula sa air traffic control. Ang kanyang mga hakbang ay tumpak sa kabila ng adrenaline at takot. Mabilis niyang napansin na ang airspeed ay masyadong mataas at inadjust ang throttle levers. Dahan-dahang binawasan ang lakas ng makina. Isang bagong alerto ang nagpakita ng problema sa pressurization na tinugunan ni Alberto sa pamamagitan ng pagpapagana ng automatic system. Ang kanyang focus ay hindi natitinag habang binabaybay ang mga hamon. Nagpatuloy ang flight attendant sa pag-check sa mga pasahero, tinitiyak ang kanilang kaligtasan at sinusunod ang mga tagubilin ni Alberto upang tiyakin ang paggana ng mga oxygen masks. Ang pinagsamang pagsusumikap ni Alberto at ng flight crew ay dahan-dahang nagbigay ng kontrol sa sitwasyon. Ang bawat sandali ay isang pagsubok sa hindi inaasahang tapang at determinasyon ng batang lalaki. Tumango ang stewardess bilang tugon at mabilis na umalis. Binigyan si Alberto ng pagkakataon na magtuon ng pansin sa pamamahala ng eroplano. Ang mga patak ng pawis ay bumagsak sa kanyang noo habang ang hindi matitinag na boses ng air traffic controller ay narinig sa kanyang headset. Alberto, napakahusay mong humahawak sa sitwasyong ito. I-activate natin ang autopilot ngayon upang ma-stabilize ang eroplano habang naghahanda tayo para sa landing. Sundin ni Alberto ang mga tagubilin ng maingat. Matagumpay na inactivate ang autopilot. Isang tagumpay na hindi pa niya nagagawa mula nang magsimula ang emergency. Ang eroplano ay ngayon ay dumadaan ng maayos sa himpapawid. Sandali niyang naisip na makahinga. Tiningnan niya ang cockpit at tunay na naintindihan ang laki ng kanyang sitwasyon. Kinuha niya ang radyo at bahagyang nanginginig ang boses, "Miami Control, anong susunod na hakbang?" "Alberto, oras na para maghanda para sa landing. Nakikipag-coordinate kami sa Miami International upang bigyan ng prioridad ang inyong pagdating. Nandito ako upang gabayan ka sa bawat hakbang, pero kailangan mong manatiling kalmado. Handa ka na ba?" Mahigpit na hawak ang radyo, determinasyon sa kanyang tinig, sumagot si Alberto, "Oo, handa na ako." "Mabuti," utos ng controller. "Ayusin mo ang iyong heading. Ituon ang iyong pansin sa navigation panel at itakda ang iyong kursong 270 degrees papunta sa Miami."
Habang inaayos ni Alberto ang dial, tumugon ang eroplano at binago ang kursong tinatahak. Ang mga ulap sa ibaba ay naglaho at ipinakita ang malawak na dagat na matinding nagpapaalala sa kanya ng kanilang delikadong posisyon. Ang stewardess ay bumalik sa cockpit ilang sandali pagkatapos at pinapalakas ang kanyang loob na ang lahat ng pasahero ay ligtas at may mga oxygen mask sa kanilang mga mukha. Sumagot si Alberto ng isang maikling tingin. Alam niyang nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng matinding pressure, alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Ngayon ay matatag na ang eroplano at nasa tamang direksyon. Muli niyang pinindot ang radio button. Nakahanay na kami para sa susunod na tagubilin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Muling bumulong ang kalmadong boses ng controller sa cockpit. Ngayon, Alberto, papalapit na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang landing. Kaya mo ito. Nandito kami upang magbigay ng suporta. Tumango si Alberto sa sarili, hindi nakita ng iba. Nakaramdam siya ng isang sigla ng tiwala, baka kaya niyang tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng naroroon. Ang mga mata niya ay nakatutok sa control panel, ang kanyang mga pandama ay naging mas alerto, at ang eroplano ay tila pansamantalang napakalma. Ang mga warning light ay kumikislap ng sporadiko sa buong cockpit na nagpapakita ng mga agarang issue. Walang oras para magpahinga. Mahigpit na hawak ang radyo, hinihintay niya ang mga kalmado at tiyak na direksyon mula sa Miami Air Traffic Control. Alberto, bago tayo magsimula ng approach, magtala tayo ng isang mabilis na checklist. Nakaset ba ang mga flaps para sa initial descent? Sinuri ni Alberto ang settings ng flaps. Hindi pa, naka-retracted pa sila. Ia-adjust ko na ngayon. Habang ino-operate ang mga controls, isang nakakabahalang pulang ilaw ang kumislap kasabay ng isang matinis na alarma. Isang paninikit sa kanyang tiyan ang naramdaman. Lumapit siya sa flight attendant at kalmadong sinabi, "Bagong alarma, Miami Control. May problema tayo. Mukhang may hydraulic system failure." Agad na sumagot ang controller, puno ng pag-aalala. "Alberto, ang hydraulic system ay mahalaga para sa maraming operasyon ng eroplano, kabilang na ang flaps at landing gear. Suriin ang secondary panel upang tiyakin kung ang pangunahing sistema ay gumagana pa." Sinuri ni Alberto ang secondary panel. Mabilis at nakatutok ang kanyang mga hininga. Nang makita ang indicator ng hydraulic system, ang pangunahing sistema ay nawawala ng pressure, malapit ng hindi gumana. Ang tono mula sa controller ay naging mas urgent, naiintindihan. Kailangan nating lumipat sa manual backup system. Hindi ito ideal, pero magbibigay ito sa atin ng pagkakataon. Gagabayan kita. Handa ka na ba? Agad na sumagot si Alberto, oo, at inayos ang mga controls ayon sa tagubilin. Napagtanto niyang ito ay isang pansamantalang solusyon, ngunit ang sitwasyon ay nanatiling kritikal. Kung walang pangunahing hydraulic system, maaring maging mahirap ang pagpapalabas ng landing gear. Naalala niya mula sa mga simulations ang kahalagahan ng mga ganitong pagkabigo. Control, ang landing gear ay umaasa rin sa hydraulics. Tama ba? Tanong niya. Medyo nanginginig ang boses. Matapos ang isang maikling saglit, kinumpirma ng controller, "Oh, Alberto, posibleng hindi mag-deploy ng automatiko ang landing gear. Kung mangyari iyon, gagamit tayo ng manual override. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa mga agarang gawain. Isa-isa nating haharapin ang bawat issue." Nakaramdam ng suporta mula sa flight attendant na nakaramdam ng lumalaking kaba ni Alberto. Nilagay nito ang isang nakapapawing kamay sa kanyang balikat. "Alberto, sobrang galing mo. Lahat ng tao ay umaasa sa iyo, ngunit tandaan, kaya mong gawin ito." Tumango si Alberto kahit na ang mga pagdududa ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Isa lamang siyang 13 taong gulang na bata.
Sa kabila ng kanyang theoretikal na kaalaman, ang paghawak ng isang tunay na krisis ay isang ibang bagay. Paano kung magkamali ako? Paano kung ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa aking pagkakamali? Parang naramdaman ng controller ang mga pag-aalinlangan ni Alberto at bumalik ang kanyang boses, matatag at nakapagbibigay ng lakas ng loob. Alberto, alam kong mahirap ito, pero bawat desisyon na ginawa mo ay nagpapanatili ng eroplano sa ere. Kaya mo ito. Sundin mo lang ang mga tagubilin ko, isa-isang hakbang. Huminga ng malalim si Alberto at naramdaman niyang tumutugon ng mas maayos ang eroplano matapos ang mga adjustment sa hydraulic system. Ngunit ang hindi pa nalulutas na issue ng landing gear ay patuloy na nakatambad. Tumutok siya sa mga aspeto na kaya niyang impluwensyahan. Control, kumpleto na ang course adjustment. Nakahanay na kami para sa initial approach. Iniulat niya. Matapos suriin ang mga instrument. Magaling, Alberto. Susunod, magsisimula tayong pabagalin ang eroplano. Maaari mo bang gamitin ang spoiler upang makatulong? Utos ng controller. Inactivate ni Alberto ang spoiler controls, ngunit isang bagong alerto ang sumulpot. Ipinahayag niya, partial spoiler failure. Mukhang isa lamang sa mga side ang gumagana. Agad na tumugon ang controller, ayos lang. Magdudulot ito ng kaunting instability, ngunit kaya natin itong pamahalaan. Hawakan mo lang ng maayos ang yoke upang mapanatili ang balanse. Sinunod ni Alberto ang payo. Ang kanyang mga kamay ay matatag na hawak ang eroplano habang ito ay nanginginig sa ilalim niya. Hinawakan niyang mabuti ang yoke, maingat na pinamamahalaan ang galaw ng eroplano hanggang sa ito ay mag-stabilize. Biglang pumasok ang flight attendant, hawak ang isang handheld radio at ibinalita ang isang nakababahalang update mula sa technical crew. Tumingin siya kay Alberto, ang ekspresyon ng mukha ay seryoso. Alberto, sinabi ng technical team na hindi nagde-deploy ng automatiko ang landing gear. Hindi ito tumutugon. Ang balitang ito ay tumama kay Alberto na may bigat na pinakaasam niya. Ang sitwasyon na walang landing gear ay nangangahulog ang isang delikadong landing. Habang nanginginig ang mga kamay, ipinahayag niya ang sitwasyon sa Miami Control. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, narinig ang boses ng controller. Alberto, kailangan nating gamitin ang manual emergency system para ibaba ang landing gear. Tumingin ka sa iyong kaliwa, sa ibaba ng panel. Kailangan mong paikutin ang lever ng ilang beses upang pilitin itong bumaba. Mangangailangan ito ng matinding lakas. Ngunit gagana ito. Hinahanap ni Alberto ang lever at sinimulan niyang paikutin ito gamit ang lahat ng lakas niya. Ang mekanismo ay kumikrit at ang pawis ay tumulo sa kanyang noo habang nagpapatuloy siya sa mabigat na gawain. Nang magsimulang sumakit ang mga braso, hindi siya tumigil. Tinulungan siya ng flight attendant, sabay niyang hinawakan ang lever. Sa huli, narinig nila ang isang metalikong click sa buong cabin at isang green light sa panel ang nagbigay ng senyales ng matagumpay na deployment ng landing gear. Habang humihingal, iniulat ni Alberto, "Control! Nakadeploy na ang landing gear, may green light na." Isang boses na puno ng kaluwagan ng tumugon, "Napakahusay na pagsisikap, Alberto. Ngayon, magtuon tayo sa landing. Nandito ka na. Ilang hakbang na lang." Pumikit sandali si Alberto, huminga ng malalim at nagtakda ng lakas para sa susunod, ang nakakatakot na gawain ng ligtas na pagland ng malaking eroplano. Ang cockpit ay puno ng tensyon habang siya ay nakaupo sa upuan ng co-pilot. Mahigpit na hawak ang yoke, ang mga mata ay nakatutok sa instrument panel. Ang langit sa labas ay nabalot na ng makapal na ulap, kaya't halos wala ng visibility. Ang kalmadong, mabilisan, ngunit matatag na tono ng air traffic controller mula sa Miami ay dumating sa radyo. "Alberto, 5 minuto na lang at nasa runway na tayo. Mahirap ang panahon.
ngunit tutulungan tayo ng approach systems ng paliparan upang matulungan tayo sa alignment. Gagawin natin ito ng magkasama. Tumango si Alberto, inayos ang mga controls ayon sa kanyang mga natutunan sa simulators. Ang mga kamay niya ay malamig at magaspang, ngunit pinanatili niyang matatag ang mga ito. Alam niyang ang bawat mata sa eroplano ay nakatutok sa kanya, kahit hindi nila siya direktang nakikita. Pumasok muli ang flight attendant sa cockpit. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. Alberto, tahimik doon. Marami ang nagdadasal, nananampalataya sila sa iyo. Mahihirapan na nilunok ni Alberto ang kanyang laway at nadama ang lakas mula sa kanilang paniniwala. Nananampalataya sila sa akin, inuulit niya sa sarili, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Tumingin siya muli sa radyo. Control, hindi ko na makita ang runway. Ang nav system ang gumagabay sa akin, ngunit malakas ang hangin at ang eroplano ay nanginginig ng mabigat. Naiintindihan, Alberto, inia-adjust namin ang approach signals upang mapanatili kang naka-align sa runway. Tandaan magtiwala sa iyong mga instruments at sundin ang aming mga direksyon. Isang matinding bugso ng hangin ang yumanig sa eroplano na nagdulot ng matinding pag-uga. Hinigpitan ni Alberto ang hawak sa yoke, nakatutok ng mabuti sa pagpapanatili ng kontrol habang ang artificial horizon ay kumikislap. Control, ang hangin ay tinutulak tayo palabas ng kursong patungo sa kaliwa. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya, ang boses ay strained dahil sa exertion. Mag-apply ng magaan na corrections gamit ang yoke, gamitin ang rudder pedals upang manatiling balanse at i-adjust ng dahan-dahan, utos ng controller. Maingat na sinundan ni Alberto ang bawat tagubilin, ina-adjust ang kurso ng eroplano. Alam niyang ang runway ay malapit na, bagamat natatakpan ng makapal na ulap. Patuloy ang radyo sa pagbibigay ng detalyadong gabay. Alberto, malapit ka na sa runway. Sa ilang segundo, makikita mo na ito. Pabagalin ang iyong bilis sa 155 knots at itakda ang flaps sa 30 degrees para sa karagdagang lift. Sumunod siya, binawasan ng throttle at inadjust ang flaps. Isang bagong warning light ang kumislap sa panel, ngunit tinanggal ito ni Alberto sa kanyang isipan, nakatuon sa mahahalagang controls. Bigla, ang mga ulap ay bumukas, ipinakita ang maliwanag na runway sa unahan. Tumibok ang puso niya, ang runway ay mas malapit kaysa inaasahan niya. Control, nakikita ko na ang runway! Sigaw niya, ang boses ay may halong kaluwagan at kaba. Magaling, Alberto. Ngayon ayusin ng tama. Panatilihing bahagyang nakataas ang ilong. Dahan-dahang pabagalin habang papalapit sa lupa. Siguraduhin ang main landing gear ang unang tatama. Habang ang eroplano ay mabilis na bumababa patungo sa runway, ang mga ilaw nito ay kumikislap na parang ilaw ng parola sa gitna ng crosswinds. Mahigpit na hawak ni Alberto ang yoke, patuloy na ina-adjust ang landas ayon sa mga gabay ng controller. Alberto, ang alignment ay tama. Bawasan ang bilis sa 125 knots at maghanda para sa touchdown. Mabilis na bumababa ang eroplano, ang mga huling sandali ay tumagal. Pinanatili ni Alberto ang kanyang composure, ina-adjust ang yoke ayon sa mga tagubilin. Pagkatapos, ang main landing gear ay tumama sa runway na may malakas na tunog na nagpagulo sa eroplano. Natakot siya na baka magkamali, ngunit mabilis na nagsalita ang boses ng controller. Fantastic, Alberto! Ngayon, pabagalin, gamitin ang thrust reversers. Inactivate niya ang reversers at ang tunog ng mga makina ay punong-puno ng tunog habang ang eroplano ay bumabagal sa runway. Sa wakas, tumigil ang eroplano. Ang cabin ay biglang naging tahimik bago sumabog sa mga sigawan at palakpakan. Ang mga luha ay dumaloy mula sa mga pasahero at crew. Pinakiramdaman ni Alberto ang yoke, ang mga kamay ay nanginginig mula sa adrenaline. Pinatibay siya ng flight attendant
ng isang nakapapawing touch sa kanyang balikat. "Nagawa mo, Alberto! Iniligtas mo ang lahat!" Ang boses ng controller ay muling narinig mula sa radyo. "Alberto, ang buong paliparan ay nagdiriwang. Isa kang bayani." Hindi agad sumagot si Alberto. Nakatitig lang siya sa tahimik na runway sa harap. Ang isip niya ay patuloy na nag-uurong sa mga nangyaring pangyayari. Narito siya, isang 12 taong gulang na batang lalaki na nakagawa ng tila imposibleng bagay. Nakatigil ang eroplano sa tarmac, pinalilibutan ng mga sasakyang pang-emergency na may kumikislap na ilaw. Nakabukas ang mga pinto at ang mga bombero at paramedics ay tumutulong sa mga pasahero na bumaba. Ang mga palakpakan mula sa mga tauhan ng paliparan at rescue teams ay pumuno sa hangin, ipinagdiriwang ang batang bayani. Ngunit sa kabila ng pisikal at emosyonal na pagod, nanatili si Alberto sa cockpit. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa mga controls na para bang kailangan niyang panatilihing matatag ang mga ito. Lumuhod ang flight attendant sa kanyang tabi. Ang kamay ay mahinang nakapatong sa kanyang balikat. "Alberto, tapos na. Ligtas na ang lahat. Ang galing mo." Tumingin si Alberto sa kanya. Ang mga mata ay kumikislap mula sa mga luha na pinipigilan niyang umagos. At sa wakas ay iniwan niya ang yoke, ang mga daliri ay nangangalay mula sa mahigpit na pagkakahawak. "Hindi ko lang, ayokong may masamang mangyari sa kahit sino, lalo na sa nanay ko." Si Carmen, ang ina ni Alberto, ay isa sa mga unang bumaba mula sa eroplano. Pagkakita kay Alberto, dali-dali siyang nagtakbo upang yakapin siya. Ang mga luha ng kaluwagan ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Anak ko, ang bayani ko. Natakot ako, pero alam kong kaya mong gawin ito. Ang tapang mo!" Nabalisa si Alberto at niyakap siya pabalik. Pakiramdam niya ay parang siya ay nahulog pa rin sa isang hindi kapani-paniwalang panaginip. Ang nagawa niyang tagumpay ay tila higit pa sa imposibleng bagay. Habang sila ay pababa ng mga hagdan, ang mga palakpakan ay lalong tumindi. Ang mga bombero, paramedics, iba pang mga piloto at pati ng mga pasahero mula sa ibang mga flight ay nagtipon upang parangalan ang batang nagligtas sa kanilang mga buhay. Ang mga pisngi ni Alberto ay naging pula sa hiya at mahiyain niyang tinanggap ang kanilang mga papuri. Palagi siyang umiiwas sa pansin at ngayon, higit sa lahat, gusto niyang magtago at hindi makuha ang atensyon. Ngunit tila imposible iyon nang magsimula ang mga reporter na itulak ang mga mikropono at kamera sa kanya, nagtatanong ng sunod-sunod. "Paano mo napanatiling kontrolado ang eroplano? Ano ang iniisip mo noong landing? Gusto mo bang maging piloto balang araw?" Napuno ng kalituhan at hindi alam kung paano sasagutin, tumingin si Alberto kay Carmen. Nang makita ni Carmen ang discomfort ng kanyang anak, siya na ang humarap. "Pakiusap, bata lang siya. Ngayon, ang tanging gusto lang namin ay magpahinga at magpasalamat na buhay kami." Sinunod ng mga tao ang kanyang pakiusap at nagbigay daan sa kanilang pag-alis. Doon, napansin ni Alberto ang air traffic controller na tumulong sa kanya sa buong pagsubok, nakatayo na kasama ang mga paramedics. Lumapit ang controller, ang mukha ay puno ng paghanga. "Ang galing mo, kid. Sabihin ko pa, may mga bihasang piloto na hindi kaya ang ginawa mo." Shake ng ulo si Alberto, ang kanyang kababaang loob ay nangingibabaw. "Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Hindi ako tunay na piloto. Mahilig lang ako sa eroplano." "Mas sobra pa sa sapat yun, Alberto. Nagtulungan ang buhay ng marami dahil sa ginawa mo. Huwag mong dudaang iyon." Binigyan siya ng tapik sa balikat ng controller bilang isang pagbati. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni Alberto ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Ang mga media outlets sa buong mundo ay nagsimula ng mga ulat tungkol sa batang piloto.
Sa kabila ng biglaang kasikatan, umiiwas pa rin si Alberto sa spotlight. Mas gusto niyang gumugol ng tahimik na oras kasama ang kanyang ina. Bilang pasasalamat sa kanyang tapang, nag-alok ang airline kay Alberto at Carmen ng libreng mga flight habang buhay, at sa isang espesyal na seremonya, ibinigay nila kay Alberto ang isang maliit na replika ng eroplano na kanyang pinamahalaan. Ang inscription ay nagsasabing, "Para sa aming batang bayani na nagpamatuwid na ang imposibleng bagay ay kayang makamtan." Habang tinatanggap ni Alberto ang regalo, nagbigay siya ng mahiyang ngiti. Bagamat pinahahalagahan niya ang pagkilala, ang pinakamahalaga ay ang pagkumpirma ng kanyang sariling kakayahan. Ang karanasang iyon, bagamat nakakatakot, ay nagpapatibay pa sa kanyang pagmamahal sa aviation. Mas lalo pa siyang naging determinado sa kanyang mga pag-aaral, nakikilahok sa mga simulators, nagbabasa ng mga aviation manuals, at masigasig na nakikinig sa mga piloto na handang magbigay ng payo. Isang gabi, habang tinitingnan ang madilim na kalangitan mula sa kanyang bintana sa kwarto, tahimik na sinabi ni Alberto sa sarili, "Balang araw, magpapalipad ako ng tunay na eroplano at hindi sa isang emergency. Ito ay magiging aking trabaho, aking buhay." Narinig siya ni Carmen at ngumiti, lumapit sa kanya sa bintana. "Napatunayan mo na kaya mo, Alberto. Ang nangyari ay simula pa lamang." Bumalik si Alberto sa kanyang ngiti, naramdaman ang bagong kumpiyansa. Alam niyang ang kanyang tunay na paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa pagiging piloto, ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang like button. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod na video.